Okay, so yun. Inyo at sa mga kabagis, Jubilito TV official po at eto na naman ang isang mabilisang reaction video. So updated kayo mga kalingap at kabagis sa nangyari kay Bopil. Balita po natin mga kalingap at kabagis, si Bopil po ay in-strike ng mga antay. Dalawa, no? Hindi lamang po isa. So medyo masaklap-saklap ito dahil mga kalingap at kabagis ay isa na lamang po ay yun nga po, no? Ma-terminate po, no, kung hindi maaagapan ito pong channel ni Bopil, mga kalingap at kabagis. At alam ko naman po na inaasikaso niya na itong mga bagay-bagay na ito para maagapan nga po at umapila na po siya, no, sa YouTube para ika nga po i-consider yung kanyang kadahilanan para hindi po may sakatuparan yung strike sa kanya nitong mga antay na kumakalaban or kalaban niya, mga kalingap at kabagis. So, meron po siyang meron po siyang pinangalanan, although hindi naman po talaga niyang pangalan, pero sabi nga po ni Bopil ay anak ng mga demonyo. Yun po yung sinabi niya, mga kalingap at kabagis, no? So, medyo may diin or medyo exaggerated yung ginamit niya pong pangalan dito, pero kung i-analyze po natin with the past few months kung sino ang kabanatan ni Bopil dito sa social media, ay meron na po siguro kayong idea kung sino po ang nag-strike dito po kay Bopil. So nakakalungkot lang pero nangyari na kumbaga kung na lang po tayo ngayon, iwasan na lang po natin na yung apoy ay lumaki. So ano nga po ba ang punot dulo kung bakit po na-strike itong si Bopil? Kung titignan po natin ang history ng kanyang mga reaction video nitong mga nakaraang buwan, although i-private niya po muna siguro or ina-unlisted niya po muna pansamantala para hindi na lalong lumaki ang issue, pero kung sa mga nakasubaybay po ay alam naman po natin yung pinaglalaban ni Bopil, no? So alam natin na may hidwaan, no? May hidwaang nangyari. Pero bakit kailangan pa nating umabot sa ganitong punto na ika nga ay yun po yung ipambabala natin kay Bopil? Ito po ba ay plano para tuluyang patahimikin si Bopil? At kung sakali po bang may pa-strike nila ng tuluyan at ma-take down ang channel ni Bopil, ay magtatagumpay po ba sila? Hindi po ba nila naisip na si Bopil ay meron pong second channel? No? Meron po siyang second channel at monetize na rin po yun, mga kalingap at kabagis. Ito ay patunay lang po siguro na ika nga ay hindi nila kaya si Bopil, di ba? At yun na po yung parang pinaka last resort nila na ginagawa po nila upang ma-destabilize ang channel ni Bopil. At timing na timing nga po dahil nga po kasi simula pa lamang po ng impeachment ni BP Sara sa Senado, no? Parang ang nangyayari po ay gusto po nilang i-impeach itong si Bopil para hindi na po makapag-reaction or ika nga ay makabanat sa kanila. Di ba? Ang ganun sa atin lang, binabanatan tayo ng ika nga sa issue, sagutin natin. Di ba? Sagutin natin ang patungkol sa issue. At ika nga ay kung ganito yung last resort ninyo, ay patunay lamang na hindi po ninyo kayang i-rebuttal si Bopil. Yun po yung aking opinion dito, no? Siguro sa mga magtatanong, ikaw Jubilito, nag-i-strike ka rin, di ba? May history po tayo na nag-strike tayo. Pero yun naman po ay ibang usapan dahil sila po ay bumanat ng masyadong below the belt na ika nga ay hindi na po katanggap-tanggap dito po sa platform na to, and at the same time po ay hindi din naman po katanggap-tanggap sa inyong abang lingkod, no? Kaya sabi nga po ni Bopil sa mga reactors ay mag-ingat, no? Mag-ingat sa paggamit ng mga materials. Although alam naman natin si Bopil ay gumamit ng mga materials ng antay, pero para sa atin po kung i-analyze natin yung kanyang mga reaction video, ay fair use naman po 'yon, no? Fair use po yung paggamit niya ng mga materials na kanyang rinireaksyonan at karapatan din po ng mga content creator, lalong-lalo na po sa ating mga reactors o sa aming mga reactors,
na although gumagamit po kami ng mga materials ng nire-reactionan namin, pasok naman po yon sa fair use. At yan naman po ay pinapahintulutan ng YouTube, no? Yung paggamit ng mga materials ng ibang content creator as long na it is subject for criticism or educational purposes, no? At sa side nga po na ginagawa ni Bopil, it is more on criticism, no? Personal opinion sa kanyang mga nire-reactionan. So may pa naman po, no, may window for appeal itong si Bopil, no. 10 days if I was not mistaken ay kailangan niya pong i-appeala ito. At sa tingin ko po ayun naman po yung kanyang ginagawa, yung kanyang pag-apila ay sa tingin ko naman po ay papabor naman po si YouTube sa kanya dahil ang kanyang mga ginagawang content is ika nga'y pasok po doon po sa sinasabi nating fair use, mga kalingap at kabagis, no? At ang panawagan niya nga po ay mag-ingat, no? Mag-ingat. At mag-iingat din yung nagbibigay po ng strike. Dahil hindi kesyo ikay nakapag-strike sa isang content creator ay panalo ka na, no? Siguro sa unang pagkakataon ay pinaburan ang iyong request subject for review, no? Dahil alam naman po natin na pwede po tayong umapila sa mga bagay-bagay na sa tingin po natin ay hindi po ika nga ay pumabor or may kailangang ipaglaban doon po sa ginawa nilang aksyon sa atin. So, yun lang po maganda kay YouTube, no? Ina-analyze niya rin yung mga bagay-bagay. Hindi lang strike ng strike, di ba? Kung inapila mo at sa tingin mo ay nasa katwiran ka, i-consider yan ni YouTube na ibalik yung mga in-strike na video sa'yo. At siguro later on, papangalanan din ni Bopil kung sino yung taong nag-strike sa kanya dahil ang sinasabi niya lang as of now ay anak nga daw po ng D, no? Sagwa lang pong banggitin yung katagang yun, pero anak ng D, pambihira. Kaya siguro sa tingin ko, mga kalingap at kabagis, papabor si YouTube at muling babalik yung video na ini-strike sa kanya, no? Mga kalingap at kabagis. Alam naman natin na si Bopil ay may pinaglalaban din, no? At alam natin ang punot dulo kung bakit si Bopil ay talagang rumatrat ng husto doon po sa mga individual na kanyang nireaksyonan noong nakaraang buwan dahil nga po nabalahura din po siya, no? If I was not mistaken, di ba? Na bigyan siya or binanggitan siya ng mga salita na below the belt din po na pinalampas niya noong mga time na yon. Pero nakukuha po siya ng opportunity para banatan, yun po, binanatan niya po, no? Mga kalingap at kabagis na ika nga'y sa topic lamang po, no? Na naaayon sa topic. So, yun lang ating reaction video at good luck kay Bopil and yun nga po, tayo pa yung maasa na paboran ni YouTube yung kanyang apila at manumbalik po yung videong in-strike or tinanggal po sa kanya. So yun lang ang ating reaction video for today and kagaya po ng dati, mag-comment po kayo sa ating comment section kung ano naman po yung masasabi dito po sa pagkaka-strike 2 times kay Bopil. Isa na lang, no? Isa na lang at matitake down din po ang kanyang channel. Comment nyo po sa ating comment section. So yun, muli maraming salamat talaga sa dulo po ng ating reaction video ngayong araw na ito ay nasamahan nyo po muli si Jobilito TV Official. At muli po nagpapaalala po ang inyong host sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating YouTube channel, subscribe nyo na po, Jobilito TV Official. At kung nagustuhan nyo po ang ating reaction video for today ay paki-like and share na lang po. So hanggang dito na lang. Once again, this is Jobilito TV Official, proud member po ng Team Koos at ng Team Vios ng Kalingap. As I always say, mga Kalingap and Kabagis, peace, God first, God bless po. Bye!